Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Capiz way back 1987. Sa mga panahon po na ito ay nagdadalaga pa lamang ako at isa ako sa mga tao na merong kakayahan na makaramdam at makakita ng mga bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. Marami po akong mga naging karanasan habang ako ay lumalaki. Pero ang isang ito ay ang siyang hindi ko makakalimutan. Isang hapon pagkarating ko sa bahay galing eskwelahan, ay nakita ko naman si ate na tumatambay sa labas ng aming bahay. Nagkakape, at ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. "Ate, himala, nagkape ka?" Tanong ko sa kanya habang nakangiti. Nakita ko naman siyang umiti at napansin ko na meron pong kakaiba sa kanyang mukha. Para bang pagod na pagod po ito. Ako naman bilang may kakayahan, mabilis po akong makaramdam kung merong mali sa isang tao. Nararamdaman ko rin kung mapagkakatiwalaan ka o hindi. Basta ganito po ang isa sa aking kakayahan at maraming beses na napatunayan ko na ito. Sa mga sandaling ito ay nararamdaman ko na merong nangyayaring mali kay ate. Alam ko na meron siyang tinatago. Pero kanino ko naman sasabihin? Kung sasabihin ko kay nanay, malamang ay papagalitan niya ako. At kung tatanungin ko naman ito, papagalitan pa rin ako. At baka masabihan pa ako na pakialamera. Maldita po kasi itong si ate at minsan nga sumasagot-sagot pa ito kay nanay at tatay. Lalo na kung tama ito. Ganito po ang kanyang pag-uugali at sa aming lahat. Siya yung iniintindi namin palagi. Mabilis din kasing uminit ang ulo. Hindi naman nagtagal pumasok ako sa loob ng kwarto para magbihis. At pagkatapos kong gawin to, ay tumungo ako sa kusina para kumustahin si nanay. "Nay, parang may mali kay ate. Pero wag na wag mong sasabihin sa kanya na nag-uusap tayo dito. Papagalitan niya ako." Sabi ko sa kanya. "Napansin na rin namin ng tatay mo. Kahapon pa yung tulala at parang wala sa kanyang sarili." Sagot naman ni nanay. "Sige nay, meron pong mali sa kanya. Hindi pa ako nagkakamali sa ganitong pakiramdam. Sigurado ako na meron pong mali sa kanya. Obserbahan lang natin." Tumango naman si nanay at sumang-ayon sa aking suwestyon. Bandang 6:00 ng gabi ay sama-sama kaming kumain ng hapunan. Subalit hindi pa man naubos ni ate ang kanyang pagkain, ay agad na itong tumayo at tumungo sa kanyang kwarto. Wala po itong sinasabi at tinayaan na lamang namin. "Anong problema sa kanya? Nag-away ba kayo dito kanina? Parang kakaiba na yung kilos niya." Pabulong na sabi ni tatay. Hindi nga namin alam. Pero sabi ni Bunso, meron siyang nararamdamang hindi maganda. May mali daw sa kanya. Sabi naman ni nanay. "Oo tay, sigurado po ako na merong mali kay ate." Sagot ko naman. Si kuya naman ay nakikinig lang sa aming usapan. Wala itong sinasabi at patuloy lang sa pagkain. Bandang 8:00
ay pumasok na rin ako sa kwarto para magpahinga. Bali yung kwarto ko, kay ate at kuya, ay magkakatabi lamang. Bale ako yung nasa gitna. Kaya kung mag-iingay man ng mga ito, talagang madidinig ko kasi dingding lang naman ang pagitan namin. Tapos wala pang kisame ang bahay. Nasa ikalawang palapag din po kami. Tapos si tatay ay nasa ilalim, malapit sa kusina. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. At bandang 2:00 ng madaling araw ay bigla po ako nagising kasi parang may umihip na malakas na hangin at tumama sa aking tenga. Tapos napakalamig ng kwarto. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito kalamig. Kinakabahan na rin ako at ang tibok ng aking puso ay unti-unting bumibilis. Ano kaya nangyayari? Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Sabi ko na lamang at walang ano-ano ay nakarinig ako ng mahinang kalabog sa bintana ng kwarto ng aking ate. Para bang may dumapo. At sa aking pagtataka ay dahan-dahan kong binuksan ang aking bintana. Kasi kung sisilip ako doon, makikita ko rin ang bintana ng aking ate sa may kanan. At nang marating ko ang bintana, ay dahan-dahan ko itong binuksan at saka inilabas ang aking ulo para makita ang bintana ng aking ate. At nakita ko namang nakabukas po ito. Napakunot naman ang aking noo at sabi ko, ano kayang kumalabog? Kaya naman dahan-dahan akong bumalik sa aking higaan. At nung napasilap ako sa ibabaw ng dingding na pumapagitan sa kwarto namin ni ate, ay dito na ako nataranta sapagkat meron akong nakitang nilalang na nakasilip. Para bang matandang babae at nanlalaki mga mata habang nakatingin sa akin. Wala pong nakasinding ilaw sa mga sandaling ito at tanging liwanag ng buwan lang ang meron na pumapasok din sa loob ng aking kwarto kasi nakabukas pa rin ang bintana. Nang dahil naman dito ay agad akong sumigaw ng napakalakas. Nang sa ganun ay marinig naman ako ng aking mga magulang at agad akong tumakbo palabas ng kwarto at bumaba. Sinalubong naman ako ng aking mga magulang. Si kuya naman ay sumunod at di kalaunan si ate ay bumaba rin ng bahay. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka sumigaw? Tanong agad ni ate. Meron ako nakita sa ibabaw ng dingding. Parang isang matandang babae. Sabi ko naman. Anong matanda? Wala naman ako nakita. Nagising ako nang dahil sa lakas ng sigaw mo. Pero ang ipinagtataka ko, bakit nakabukas ng aking bintana? Tanong naman niya. Meron ka bang gustong sabihin sa amin? Meron ka bang problema? Sa tingin kasi namin ay may nangyayaring hindi maganda sa iyo. Direkta ang sabi ni tatay kay ate. Ano? Wala akong problema. Sino bang nagsabi na may problema ako? Tanong naman ni ate. At hindi na rin sumagot si nanay. At naging tahimik kami ng ilang segundo. Sigurado ka ba sa nakita mo? Parang tao ba? Tanong naman ni kuya sa akin. Oo kuya, parang normal na tao. Pero hindi rin iyon multo. Ilang beses na ako makakita ng multo. Baka aswang na yun. Bulalas ko naman kasi ito ang sinasabi ng aking damdamin at nagtataka naman ako kung bakit hindi man nang naramdaman ni ate o narinig na merong kalabog sa kanyang pintana. Ayon naman sa kanya, mahimbing daw ang kanyang tulog sa mga sandaling nangyayari ito. Nanatili naman kaming gising at bandang 1:00 ng madaling araw ay dito na po kami nakarinig ng tiktik. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakarinig kami ng ganito. Kaya naman alam na namin kung ano bang ibig sabihin. Aswang. Nakiramdam kami at naganda. Si tatay at kuya
ay meron ng mga hawak na bolo at si nanay naman ay nagwisik ng asin sa paligid. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay dito na po may lumundag sa bubong namin. At hindi nagtagal napansin namin si ate na namimilipit. Sa sobrang sakit ng kanyang puso na parang iiyak po ito. At kung siya naman ang tatanungin, ay para bang pinipiga ang kanyang mga lamang loob. Hindi naman daw ito natatay. Kaya naman nagtataka kami. Ramdam na ramdam ko sa mga sandaling ito na meron ng umaaligid sa amin. Kaya naman sinabihan ko na si nanay at tatay na manatiling alerto. Nararamdaman ko ang kanyang presensya sapagkat ang aking mga balahibo ay nagtatayuan. Hindi rin po ako mapakali at kapag ganito, meron talagang ibang presensya na hindi pangkaraniwan. Sigurado ako. Bandang 3:00 ng madaling araw ay dito na po umiyak si ate kasi hindi na niya kaya ang kanyang nararamdaman. Nalaman namin sa kanya na tuwing gabi daw ay hindi talaga ito makatulog na maayos. Pero nung mga sandaling sumigaw ako, ay nakatulog na daw sana siya. Kaya pala umiibang kanyang modo. Kulang pala ito sa tulog. At maliban dito, meron siyang hindi sinasabi sa amin. May pagkuugali kasi si ate na ayaw niyang malaman ng ibang tao ang mga bagay na ikakahiya niya, kahit pa sa pamilya niya. Hanggat kaya niyang maitago, gagawin niya. Ganito ang kanyang ugali. Dalhin na lang natin sa bahay pagamutan. Baka meron nga siyang dinaramdam na seryoso. Dali na. Sabi naman ni tatay at agad naman kaming nagligpit ng mga gamit. Madaling araw na rin naman sa mga sandaling ito at si kuya ay pinunta ng kapitbahay namin na sa mga panahong ito ay meron ng motorsiklo. Meron po itong sidecar na parang tangkal. Ito po kasing kapitbahay namin, natawagin na lang natin sa pangalang Mang Romano, ay nagpapalaki at nagbebenta ng mga baboy. At yun nga, tinawag siya ni kuya habang kami naman ay naghahanda. Makalipas ang ilang minuto ay narinig namin ang tunog ng motorsiklo ni Mang Romano. Kaya naman ang ibig sabihin ay pumayag ito sa hiningi naming pabor. At makalipas ang ilang sandali ay dumating sila ni kuya sa bahay at kami naman ay dali-daling sumakay. Hindi pa man kami nakakalayo ay meron po akong nakita sa bubong namin. Malaking hayop. Hindi lang po ako sigurado kung anong klaseng hayop ito kasi madilim. Sumigaw naman ako at napatingin naman silang lahat sa bubong namin at kitang-kita naman nilang lahat. Pinaharurot naman ni Mang Romano ang kanyang motorsiklo at nang makalabas na kami ng baryo, hindi ba ay pagamutan ang kailangan nyo, kundi albularyo? Pasigaw na sabi ni Mang Romano. Oo nga naman nay, sigurado din po ako nakababalagan niyang nangyayari kay ate. Kanina ko pa sanang gustong sabihin yan. Sabi ko naman at sumang-ayon naman sa akin si Mang Romano. O ano, dalhin ba natin doon sa albularyo? Mahigit kalahating oras na naman ang biyahe mula dito sa atin. Dagdag pa ng mama. O sige, subukan natin. Wala namang mawawala. Sabi naman ni tatay. Yun nga, bumiyahe kami patungo sa bahay ng albularyo. Ito rin ang unang pagkakataon na pumunta kami sa kanya. Kung hindi dahil kay Mang Romano, malamang ay hindi namin siya makikilala. Nang marating naman namin ang kanyang bahay, ay nakita namin siyang naghihintay sa labas. Nagtataka naman kaming lahat kasi parang alam niyang darating kami sa mga sandaling ito. Mabutit nakarating kayo. Hindi pa kayo sinundan? Tanong sa amin ng albularyo. Hindi naman namin alam kung ano ang aming sasabihin. Kasi nga, ito ang unang pagkakataon na nakaengkwentro kami ng ganitong klaseng albularyo. Hindi naman po kami sinundan. Tahimik naman ang biyahe.
At paano niyo po nalaman na darating kami? Tanong naman ni Mang Romano sa albularyo. Baka nakalimutan mo, isa akong albularyo. Patawang sabi niya at tumawa na rin kami. Pagkapasok naman namin sa kanyang bahay ay amoy na amoy namin ng isang mabangong amoy na nagkalat sa paligid ng bahay. Nakaka-relax, nakakaanto at nakakagutom. Ikaw, Iha, meron kang kakayahan. Kaya mo bang harapin ang mga makikita mo sa hinaharap? Tanong sa akin ng albularyo. Habang tumatagal po, nasasanay na rin naman ako. Sagot ko naman sa kanya at agad siyang umiti. Tinignan naman niya si ate at napailing ito. Nako, isang pamilyang humahabol sa iyo. Ba't ba kasi hindi ka muna nag-isip? Unang ilatis bago mo siya sagutin. Yan tuloy. Pero kung ako sa iyo, gawin niyong lahat para maprotektahan ng bata. Sabi ng albularyo kay ate. Bata? Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong naman ni tatay. Ay hindi niyo pa ba alam? Iha, ikaw nang magsabi. Sagot ng albularyo. At dito na nga inamin ni ate na buntis ito sa kanyang nobyo. At sabi ng albularyo, ang pamilya ng nobyo ni ate ay mga aswang at hinahabol daw ang kanyang dinadala. Nalaman naman namin kay ate na hiniwalan niya ang lalaking iyon. Kaya naman natigilan kami. Dito lang namin nalaman ang lahat ng katotohanan. Kaya naman merong binigay na pangontra sa amin ng albularyo. At nang dahil natuntun na ang bahay namin, pinayuhan niya kami na mas mabuting ilayo si ate sa amin. Kaya naman sa araw na ito, si ate ay tumira sa bahay ng aking tiya na isang laon na malayo sa amin. Nalaman din namin na hindi na pala ito pumapasok sa eskwela. Mag-iisang buwan na. Kaya ayon, nanatili po siya kina tiya at naging tahimik naman ang lahat matapos kaming tulungan ng albularyo. Nanganak lang si ate pero hindi na po siya nakaranas ng anumang kababalagan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat Sir Chris at sa inyong mga taga-subaybay. Hanggang sa muli po. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Iloilo, way back 1988. Nung time po na ito, ay nasa 12 anyos pa lamang ako. Kasalukuyan po ako nakatira dito sa Maynila. Kasi nakipagsapalaran ako dito nung 20 anyos ako, kasama ang aking tiyo, na ngayon ay isang negosyante sa Kabisera. Bumalik po tayo sa taong 1988. Nung mga panahon wala pang gaanong problema at hindi pa uso ang mga gadget. Si tatay at tiyo noon, nakasama ko dito sa Maynila, ay nag-aalaga ng mga baboy at manok sa aming baryo. Ito po ang kanilang negosyo at ito yung bumuhay sa amin noon. Pero maliban dito, ay meron namang gulayan si nanay sa palengke. Nagbebenta din po ito ng mga kopra na kanyang kinukuha sa aking ninang na nung time na to ay merong koprahan. Payak at tahimik ang buhay namin at hindi kami nagugutuman. Yun nga lang ang problema lang namin nung time na to ay si Bunso. Sakitin at ilang beses po siyang dinala sa bahay paggamutan nang dahil sa kanyang sakit sa puso. Medyo lampa din po ito at iyakin ng bata. Kaya naman ginagawa ni nanay at tatay lahat para lang matustusan ang kanyang pangangailangan. At masasabi ko rin na mahal nila si Bunso. Tuwing hapon noon, pagkatapos ng aming klase, ako yung nakatoka na magpapakain ng mga alaga naming manok at baboy. Ganito ang aking ambag noon kasi nga nag-aaral pa lamang ako. At isang hapon, hindi pa man ako nakakarating sa bahay, ay nakita ko si Tiyo sa labas ng bakuran
na nagmamaneho ng isang tricycle at huminto sa tapat ng aming bakod. Kaya naman dali-dali akong naglakad kasi parang nagmamadali ito. Hindi naman po amin ang tricycle. Pagmamayari ito ng kapitbahay namin. Kasi pamilyar sa akin ang itsura. At nang malapit na ako, "Tiyo, anong problema?" Pasigaw na sabi ko at agad naman siyang sumenyas. Nabilisan ko daw. At nang marating ko ang tapat ng aming bakuran, ay narinig ko na parang umiiyak si nanay. Kaya naman dali-dali akong pumasok sa loob para alamin kung ano mang nangyayari. Dito ko na nga nalaman na yung bunso namin ninawalan ng malay. Pero bago pa man daw ito mangyari, ay napansin ni nanay na parang hinahabol niyang kanyang hininga. At makalipas daw ang ilang minuto, natumba lamang ito. "Dalhin natin sa bahay pagamutan. Bilisan niyo." Bulalas ko naman at nakita ko si tatay na dali-daling lumabas ng kwarto na may mga dalang kumot at damit. "Tara na, dali," sabi ni tatay. At tinulungan ko nga silang buhatin si bunso. At sabi ni nanay sa akin, wag na daw akong sumama para merong kasamang kapatid ko. Ako kasing panganay sa amin. "Babalik naman ako dito mamaya. Bantayan mo mga kapatid mo. At yung mga alaga natin dyan, ikaw nang bahala," sabi naman sa akin ni Tiyo at agad naman akong tumango. Nang makalis na mga ito, ay agad po ako nagpakain ng aming mga alaga. Tapos nagsaing na rin ako at nagluto ng ulam. At maya-maya lang, habang kumakain kami ng hapunan, ay nagkuwento itong kapatid ko na tinatawag naming Bugto kasi nag-iisang babae lang po siya. Kinuwento niya sa akin ang lahat ng nangyari bago nawalan ng malay ang aming bunso. Ayon sa kanya, naglalaro daw ito sa likod ng bahay. Hinahabol ang mga alaga naming manok. Nandoon din naman si nanay. Maayos naman daw ang lahat at tumatawa pa nga daw ang aming bunso. Pero merong tumunog ayon sa kapatid kong ito. Parang tunog daw ng isang ibon. At dito na daw nagsimulang magingay ang aming mga alaga. Pati na yung mga alagang baboy namin nagingay din. Tapos si nanay daw ay nagtataka kung ano ang nangyayari kasi biglan na lamang nagingay ang mga ito. Kaya naman inutusan niyang kapatid kong sumunod sa akin na tignan ng aming mga alaga kasi baka merong problema. Pero wala naman daw. At itong kapatid kong babae ay paulit-ulit daw niyang nadidinig ang unang tunog na narinig niya na nanggagaling sa isang puno. Kahit daw na nag-iingay pa ang aming mga alaga, ay nangingibabaw pa rin daw ang tunog ng ibon na ito na para sa kanya ay gawa ng isang tiktik. Kung ilarawan kasi ng mga tag doon sa amin ang tunog na ganito, ay gawa daw talaga ng isang tiktik. Makalipas daw ang ilang minuto, ay tumakbo daw si bunso kay nanay. Hinahabol ang kanyang hininga. At makalipas ang ilang minuto, nawalan daw ito ng malay. Dito na po nagpanik si nanay at tamang-tama naman daw na si Tiyo ay kakarating lang galing sa kabilang baryo kasi meron siya mga ibinentang manok sa kanyang kumpare. Agad naman daw niyang hiniram ang tricycle ng kabari namin na namamasada nung time na to. At yun nga, dito na ako dumating. Bandang 6:30, sinabihan ko naman ang aking mga kapatid na magpahinga na at hihintayin ko na lamang na dumating si Tiyo. At bandang 8:00 ng gabi, dumating nga ito. "Kumusta po Tiyo? Kumusta si bunso?" Tanong ko sa kanya. Nasa maayos na kalagayan naman daw siya. Pero mananatili muna sila doon sa bahay pagamutan. Pag tuloy-tuloy daw na wala siyang maramdaman, pwede na siyang makauwi dito bukas. Sagot naman niya at nagpasalamat naman ako kasi ligtas si bunso at walang nangyaring masama sa kanya. Maliligo muna ako at babalik din kaagad ako dun sa bahay pagamutan. Dagdag pa ni Tiyo at tumango naman ako sa kanya. Nang matapos ito,
ay agad siyang kumain ng hapunan at kinuwento ko nga sa kanyang kinuwento sa akin ng kapatid kong babae. At agad namang nalaki ang kanyang mga mata nung ginaya ko ang tunog na narinig ng kapatid ko at sabi ni Tio, "Diyos ko, tik-tik yan." Habang nanlalaki ang mga mata. Kung ganoon, tamang kutob niya. Hindi nga siya nagkakamali. Sabi ko naman, "Isara mong lahat ng bintana, pati na yung mga pinto. Tapos makiramdam kayo dito. Silipin mo rin ang ating mga alaga. At kung meron mang mangyayari dito, sumigaw ka lang para marinig ka ng mga kapitbahay natin. Ihingin ko na lang sila ng pabor na kung pwede, kumustahin kayo dito." Sabi naman ni Tio, "Sige po Tio, maraming salamat po." Sabi ko naman sa kanya. Ito nga po palang tiyuhin ko ay wala pong asawa magpahanggang ngayon. Pareho po kami pero ganyan talagang kapalaran. Sinubukan din naman naming humanap ng mapapangasawa pero hindi talaga nag-work. Balik na muna tayo sa kwento. Maya-maya lang ay bumalik din naman siya sa bahay paggamutan at kami ng mga kapatid ko ay natulog sa isang kwarto. Nakiramdam naman ako mula alas 9 hanggang hating gabi pero wala naman akong narinig na kakaiba. Hindi naman nag-ingay ang aming mga alaga kaya naman naging kampante ako. At bago mag-alauna ng madaling araw ay dinalaw ako ng antok at di kalaunan ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Tuloy-tuloy na po ito hanggang sa sumikat ang araw. Bandang alas 7 ng umaga, nagtanong ang aking mga kapatid kung papasok ba sila sa eskwelahan. Sabi ko naman wag muna, hintayin muna namin makarating sina tatay nang sa ganon ay malaman namin kung anong kalagayan ni Bunso. At habang kumakain kami ng agahan, ay dumating naman itong isang kapitbahay namin. Natawagin na lang nating Aling Maria. Nagtanong ito kung ano ang nangyari kay Bunso at kinuwento naman namin sa kanya. Pero nagulat ako nang sabihin niyang narinig din niya ang tunog na tiktik. Kasi yung puno na kung saan nanggagaling ang tunog ay malapit lang sa kanilang bahay. At nang ilarawan ng kapatid kong babaeng tunog, ay nagsabi si Aling Maria na ganito nga ang kanyang narinig. Kaya naman kinikilabutan kami habang kumakain kasi nga totoo ang sinasabi ng kapatid ko. Akala ko nga nung una guni-guni lang niya ito at baka gawa lamang ng isang manok namin. Pero totoo nga. Sa mga sandaling ito ay naniniwala na ako na inaaswang si Bunso kaya siya nawalan ng malay. Yung bunso nyo kasi ay sakitin mula nung sanggol siya kaya siguro lapitin. Pero noon na hindi naman siya inaaswang. Ito bang unang pagkakataon? Hindi ba? Tanong ni Aling Maria. Oo nga po Aling Maria, ito po ang unang pagkakataon. Noon ay nagkakasakit din naman siya pero hindi siya nawawalan ng malay. Sagot ko naman. Duda na ako iyo. Merong umaaligid ngayon sa inyo dito. Kakaiba rin ang ingay na ginagawa ng inyong mga alaga. Dati, hindi naman sila nag-iingay ng ganyan. Sagot pa ni Aling Maria. At dito na nga kami tuluyang naginala ng aking mga kapatid. Kasi merong punto si Aling Maria. Bago naman kami matapos sa pagkain, ay nagpaalam si Aling Maria at nagsabi na kapag may kailangan kami, ay tawagin lang namin siya. Nagpapasalamat naman kami sa kanya nang dahil nagmamalasakit po ito sa amin. At siya rin naman ang tinatakbuhan ng aking mga magulang kapag kapos kami sa pera noon. Kaya malaki rin ang pasasalamat namin kay Aling Maria. Bandang alas 11 ng umaga, sa wakas ay dumating na sina tatay. At nakita namin si Bunso na masigla at parang walang problema. Kaya naman nakahinga na kami ng maluwag. Habang kumakain kami ng tanghalian, ay pinag-usapan pa namin ang mga nangyari at sabi ni tatay, magpupuyat daw muna kami ng ilang gabi kasi may kutob siyang kakaiba.
Pakiramdam daw niya, taga doon lang sa amin ang nabubulabo kasi araw-araw ay ginagalan ni nanay si Bunso sa aming baryo. Nang sa ganon ay makalangap ng sariwang hangin. At meron ng mga kakalipat lang sa amin nung time na to. Ito po yung mga panahon na unti-unting dumadaming populasyon sa aming baryo. Parami ng parami ang mga dayo na tumitira sa lugar namin. Wala pa namang pinaghihinalaan ng pamilya namin nung time na to. Pero meron na mga huring-huring sa lugar namin na merong isang pamilya na galing sa ibang lugar na merong lahing aswang. Pero sabi ni tatay, hindi kami maghihinala kung wala kaming sapat na basihan. At tama naman po siya. May mga kwento naman ng ilang kabari namin na nakatira malapit sa pamilyang ito na tuwing madaling araw daw ay nakakarinig sila ng paghingal sa loob ng bahay ng pamilyang ito. At minsan, meron silang nakikitang figura na pusa sa bubong ng bahay. Malaki daw at hindi pangkaraniwan. At yung dalawang mangingisda sa amin na nagpalaot ng madaling araw ay napadaan din sa bahay ng pamilyang ito. At nakita daw nila ang pinakamatanda na nakatuwad sa tapat ng bahay. 2:00 daw ng madaling araw, tapos ganito ang kanyang ginagawa. Bilog ang buwan at ang sinag na ito tumatama sa matanda. Kaya naman nakita po ito ng dalawang mangingisda. Nagkibit balikat na lamang daw ang mga ito nang dahil sa kinikilabutan sila. Meron na mga kwento pero gaya ng sabi ni tatay, huwag kami maghihinala o maniniwala kapag wala kaming sapat na basihan o kung hindi kami ang nakakita o nakasaksi. Balik na po tayo sa kwento. Pagsapit ng gabi, bandang 8:00, pagkatapos namin maghapunan, ay agad naman kami pumasok sa aming kwarto. Bali si Tio lang pong walang kwarto sa amin at sa may sala po ito nagpapahinga. Nagkakabit na lamang ito ng kulambo nang sa ganon ay hindi ito lamukin. Kami naman ng kapatid kong lalaki ay magkasama sa isang kwarto at yung babae namin, meron din. Si nanay at tatay ay kasama si Bunso sa kanilang kwarto. Bandang 9:00 ay dinalaw na ako ng antok pero alam kong si Tio at tatay ay gising na gising pa. Nakikiramdam at nakabantay lamang. Pero sa gabing ito ay walang nagparamdam sa amin. Tahimik at wala kaming naging problema. Sa sumunod na gabi, ganun din. Subalit makalipas ang ilang araw ng Biyernes, bandang 9:00 ng gabi, habang kami tulog na lahat, ay biglang nag-ingay ang aming mga alaga. Para bang kakatayin ng mga ito. Nakakailakbot pakinggan at parang magkakaroon nga ako ng nerbiyos. Alam ko na sa mga sandaling ito, yung mga kapitbahay namin ay nababahalan na rin. Nong, Manong, bugtaw. Kaginahod ng mga alaga ta. Sabi ng aking tiyo at ang ibig sabihin, Manong, gising. Nag-iingay yung mga alaga natin. Narinig ko naman si tatay na lumabas ng kanilang kwarto. Kaya naman ginising ko ang aking kapatid at sinabihan na maging alerto at pupunta kami sa kabila para malaman kung ano ang nangyayari. Pagkalabas naman namin ay nakita namin si tatay at tiyo na merong hawak na itaw. Nakikiramdam sila sa paligid. At nung makapasok kami sa kwarto ni nanay at tatay ay nakita namin si Bunso na mahimbing ang tulog. Hindi naman nagtagal ay nagising din ang kapatid kong babae at pumasok na rin. Makalipas lang ilang minuto ay narinig namin nagsalita si Bunso pero tulog po siya sa mga sandaling ito. Nakikinig lamang kami sa kanya at para bang meron siyang kinakausap sa kanyang panaginip. Tandang-tanda ko pa mga sandaling iyon. Ngahaw, dinta makadto. Dali lang ko, naulat ko si mama. Sabi niya. Ang ibig sabihin naman nito ay bakit? Saan tayo pupunta? Hinihintay ko si mama. Nagtingin na naman kaming lahat at nagtataka kung sino o ano ang kanyang napapanaginipan. Sinubukan naman siyang gisingin ni nanay, subalit mimbing talagang kanyang pagtulog. Kahit anong gawin namin. Binuhat ko pa nga siya
pero mahimbing pa rin ang kanyang pagtulog. At siya nga po pala, nasa 5 taong gulang pa lamang si Bunso nung time na to. Walang ano-ano ay bigla po siyang umiyak ng napakalakas at agad naman po kaming nabahala. At makalipas ang 5 minuto ay nagising po ito. Agad po siyang tumingin sa kanyang paligid na tila ba naninigurado. "Kami to anak, kami to. Nandito si mama," sabi ni nanay sa kanya at unti-unti naman po siyang kumalma. Kitang-kita sa kanyang muka na takot po ito. "Anong problema? Ano bang napanaginipan mo? Sabihin mo kay ate," sabi ng kapatid kong babae. At sabi naman ni Bunso ay sinabihan daw siya ng matandang babae na sumama. Kapalit daw ng mga tsokolate. Pero hindi daw siya sasama kasi takot daw ito at hinihintay niya na makarating si nanay kasi meron pang binili. Ito po ay base sa kanyang mga napanaginipan. Kinuwento lamang niya sa amin. Sabi naman ni nanay, "Sinong matanda? Sabihin mo." Pero hindi niya kilala. At sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, "Hoy, anong ginagawa mo dito?" Pasigaw na sabi ni tatay. At sa lakas ng kanyang pagkakasigaw, nabulao kaming lahat. "Bumalik ka dito!" Pasigaw na sabi naman ni Tiyo. At narinig namin silang nagtatakbuhan sa bahagi na kung saan naroroon ang aming mga alaga. Parang meron silang hinahabol. "Lumabas tayo, dali," sabi naman ni nanay. At lumabas nga kami ng kwarto at saka tumungo sa kusina. Kasi mula doon ay matatanaw sina tatay. Pagkarating namin doon ay narinig namin na parang umakyat pa si Tiyo sa bakod namin. At nasira pang bahagi na yon. Kasi mabigat po si Tiyo, malaking tao. "Anong nangyayari dyan?" Pasigaw na sabi naman ng aming nanay. Maya-maya lang ay pumasok naman si tatay at Tiyo sa bahay. May mga putik sa paa at damit. At nagulat kami sa sinabi ng mga ito. Itong tinutukoy ko kanina na nakita ng 2 mangingisda na kabaryo namin na pinakamatanda sa pamilya na pinaghihinalaan sa aming baryo ay ang siyang nakita nilang nakatubad sa likod ng tangkal ng mga alaga naming baboy. Dito na nga namin nakumpirma. Ang taas ng bakod namin pero ay nakyat daw ito ng matanda nang hindi nahihirapan. Si Tiyo nga ay nagkaroon pa ng mga sugat kasi mataas ang bakod. At sabi ni tatay, malilintikan talaga sa kanyang matanda. Kaya kinabukasan ay tumungo kami sa kanilang bahay para kumprontahin. Pero sabi ng anak niya, umalis daw kaninang madaling araw at hindi nila alam kung saan pumunta. Kaya naman nagbigay na lamang ng babala si tatay at Tiyo sa mga ito. Humingi naman sila ng pasensya sa amin pero ni isang beses ay hindi man lang pinaglaban ng kanilang imahe o hindi man lang nagsabi na mali ang mga sinasabi namin. Kaya naman dito na kami nagkaroon ng basihan. Yun lang naman, nagbigay sila ng babala, si tatay at Tiyo. At magmula talaga sa araw na ito ay hindi na namin nakita ang matanda sa baryo. Hindi na rin nag-iingay ang mga alaga namin at ang pinakamaganda sa lahat, mahimbing ng tulog ni Bunso tuwing gabi. Minsan na lang siya dinadala sa bahay pagamutan. Naging tahimik talagang lahat magmula noon pero hindi na rin namin pinalaki ang gulo kasi wala na rin namang nangyari kay Bunso. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa kwento namin. Ay siya nga pala, ang pamilyang iyon ay umalis din pagkalipas ng 1 taon. Hindi na rin sila bumalik sa baryo. Si Tiyo po ay buhay pa rin magpahanggang ngayon pero si nanay at si tatay ay matagal nang pumanaw. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Ang karanasan po na ito ay nangyari dito sa lugar namin na matatagpuan sa isang bayan ng Mindoro. Sa mga panahon po na ito, Sir Chris, ako ay nasa 15 taong gulang at yung ate ko ay nasa 21.
Dalawa lang po kaming magkapatid at hindi na ako nasundan. Yung tatay ko ay lumaki po dito sa Mindoro, pero yung nanay ko naman ay taga Samar. Bali sumama na siya dito kay tatay nang dahil na rin sa pagmamahalan ng mga ito. Nangyari pala ito way back 1997 at si ate ay nagtatrabaho na noon sa kabisera at doon na rin siya tumutuloy sa bahay ng aming tiya. Sa isang buwan, 2 beses lang ito kung umuwi sa bahay at ako naman ay nasa high school pa lamang. Hanggang sa isang takip siling, habang kami ay kumakain ng hapunan, ay narinig namin ang boses ng aking ate na tinatawag si nanay at tatay. Kaya napahinto naman kami sa pagkain. Parang si ate yan ah. Bulalas ko habang nakatingin sa dalawa. Oo nga no, tignan mo nga iya. Pag-utos naman sa akin ni tatay, kaya dali-dali akong tumayo at tumungo sa bintana para tignan ang labas ng bakuran. Inday, ako to. Buksan mo ako. Dali. Pasigaw na sabi ni ate nang makita niya ako sa bintana. Si ate nga. Nay, tay. Bulalas ko pa at dali-dali akong tumakbo pababa ng bahay. Meron po pala kaming silo. Iniiba ka namin ng mga bigas na galing sa palayan ng aming lolo at lola doon. Nang marating ko ang kinaroroonan ni ate, ay agad ko siyang niyakap kasi nasasabik din ako makita ito. Kumusta kayo dito? Tanong niya habang kami naglalakad papuntang bahay. Ayos na kami dito ate. Ikaw, kumusta ka? Tanong ko naman sa kanya. Sa loob na tayo mag-usap. Sagot niya. At nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay agad namang kumuha ng pinggan si tatay para kay ate. Oh, iya. Kumusta ka? Kumain ka muna. Sabi ng aming ina at agad namang umupo si ate at pinagpatuloy namin ang paghahapunan. Nay, tay, hindi na po ako sigurado kung babalik pa ako dun sa kabisera. Biglang sabi ni ate. Ay bakit naman? Meron bang problema? Tanong ni tatay. Gusto ko po munang magpahinga. Sa 2 taon kong pananatili doon, medyo nakakapagod din po. Sagot ni ate. Ay walang problema yan iya. Magpahinga ka. Mas importante pa rin ang kalusugan. Isang bagsak lang yung mga naipon mo kapag magkakaroon ka ng malalang sakit. Kaya magpahinga ka. Sabi naman ng aming nanay. Tumangon na lamang si ate at nagpatuloy sa pagkain. Meron naman po akong napansin sa kanya. Tumaba po ito ng kaunti at medyo nangingitim ang kanyang mga batok. Maliban dito, nadidinig ko siyang hinihingal. Pero hindi ko na lamang binigyan ng ibang kahulugan. Kasi gaya nga ng sabi niya, pagod lang daw ito sa pagtatrabaho. Sa gabing ito, magkasama kami ni ate sa iisang kwarto. Marami kami mga pinag-usapan at ang kanyang ibinahagi sa akin ay ang mga nangyari sa kanya doon sa kabisera. Hanggang sa nagtanong ako sa kanya kung nagkaroon ba siya ng kasintahan doon. At sabi niya meron. Pero hiniwalayan daw niya ito. Bakit hindi mo man lang pinakilala sa amin dito? Biglang tanong ko sa kanya. Mabuti nga't hindi ko siya pinakilala sa inyo. Kasi baliwala din naman ang lahat ngayon. Sagot niya at nakita ko namang maluwa-luwa ang kanyang mga mata. Basta. Hindi na ako babalik sa kanya kahit anong mangyari. Kahit na meron pa siyang iniwan sa akin. Dagdag pa niya.
Ano mong ibig mong sabihin, ate? Iniwan na ano? Tanong ko naman. Basta hayaan mo na yon. Sagot niya at inibad na lamang namin ang usapan. Bandang 9:00 ng gabi ay nakatulog si ate. Pero ako ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Mahigit kalahating oras ako nagmuni-muni. Pagkatapos nito ay bumangon ako at naisipan kong buksan ang bintana para makapasok ang malamig na hangin. Pero hindi pa man ako nakakarating doon ay napasulap ako sa butas na nasa gilid lang nito. Meron pong butas doon nang dahil meron na rin kalumaan ang bahay namin. Gulat na gulat ako nang makakita ng isang mata na nakatingin sa akin. Nanlalaki at sa tingin ko, lalaki pong nandoon. Pero sa isang kisap lang inawala ito at nakarinig ako ng mahinang mga yapak sa labas ng bahay na tila ba tumatakbo papalayo. Agad ko namang ginising si ate at sinabing tungkol dito. Sabi ko hindi ako namamalikmata kasi nakasinding gasera at tumatamang liwanag doon sa butas. Kaya kung meron mang nakasilip doon, sigurado na makikita ko ito. Gisingin natin si nanay at tatay. Pabulong na sabi ni ate at ginisingan namin ng mga ito. Inikot naman ni tatay ang buong bakuran pero wala naman siyang makitang tao. Wala ring mga bakas ng paa sa tapat ng aming bintana kahit napaputik doon. Kaya nakapagtataka. Dito ba sa butas na ito? Tanong ni tatay. Oo tay, dyan po. Sigurado po ako. Hindi po ako namamalikmata. Sagot ko sa kanya at agad naman niya itong tinakpan at nilagyan ng pako. Mataas naman yung mga bakod natin at saka nakalak naman ang pintuan. Paano siya nakapasok? Tanong naman ni tatay at wala kaming maisagot. Inisip naman niya na isa po ito sa aming mga kabaryo. Huwag lang daw siya magpapahuli kasi hindi ito magdadalawang isip. Kinabukasan nga, lahat ng butas sa dingding ng aming bahay itinakpan ni tatay. Nang sa ganun ay hindi daw ito maulit. Takot na takot kasi ako nung makita kong mga matang iyon. Pagsapit ulit ng takip silim, ay inutusan ako ni ate na bumili ng toyo sa isang tindahan na doonan din naman sa aming baryo. Siguro mga 30 metro ang layo nito mula sa aming bahay. Hindi naman siya ganun kalayo. Pagkalabas ko ng bakuran, ay agad kong nakitang isang estranghero na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Nakatingin siya sa akin at siguro ang edad niya sa mga panahong ito ay nasa 30 pataas. Naaaninag ko ito nang dahil hindi pa naman tuluyang lumubog ang araw at natatandaan ko ang kanyang itsura. Agad naman siyang tumalikod nung nagkasalubong ang aming paningin. Pero hinayaan ko na lamang ito kasi baka meron na siyang hinihintay doon sa amin. Nung pabalik na ako sa bahay, ay wala na ito sa ilalim ng puno. Inisip ko naman na baka umalis na. Bandang 8:00 ng gabi, habang kami nagpapahinga sa loob ng aming kwarto, ay nagsimulang magreklamo si ate. Mukhang sasakit yata ang tiyan ko. Gagamit muna ako ng banyo, sabi niya at tumango naman ako sa kanya. Agad naman siyang lumabas ng bahay kasi yung banyo namin ay nakahiwalay po sa bahay. Nasa likod po ito. At makalipas sigurong mahigit 1 minuto, narinig namin ang kanyang malakas na sigaw. Takot na takot po ito at parang nakakita ng multo. Kaya dali-dali namin siyang pinuntahan. Pagkarating namin doon sa banyo, ay hindi pa ito nakakalabas. Kaya binuksan ni nanay ang pinto at hinila siya palabas.
Hoy Iya, kumalma ka. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni nanay sa kanya. Pero natagalan pa bago ito sumagot. Natataranta ito at sigaw na sigaw na tila ba nakakita ng multo. Pumasok na muna siguro tayo. Dali. Sabi ng aming nanay at si tatay naman ay nakita kong patingin-tingin sa paligid. At sa mga sandali po nito, Sir Chris, nakakaamoy na kami ng lana o langis. Ito po isang uri ng pamahit na galing sa mga albularyo. Parang ganun yung amoy. Pagkapasok na namin sa loob ng bahay, ay parang mababaliw si ate at hindi talaga namin alam kung bakit. Hanggang sa nakita ko siya, Nay. Tay, nandito siya. Nasundan niya ako. Bulalas niya at hindi naman namin alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Nakita ko po siya. Nakasilip sa dingding ng banyo. Sa itaas. Dagdag pa niya. Kumalma ka. Sino? Sabihin mo. Tanong ni tatay. At palitan na lang po natin sa pangalang Lando itong binanggit ni ate. Si Lando. Nandito siya. Dagdag pa ni ate. Sinong Lando? Yung kabaryo natin? Kung ganon, siya palang nambuboso dito. Sabi ni tatay, sabay kuha ng itak. Pupuntahan talaga niyang kapangalan ng binanggit ni ate para kumprontahin. Pero pinigilan siya ni ate kasi hindi ito ang kanyang tinutukoy, kundi ang kanyang dating kasintahan sa kabisera. Dito kami nagulat. Ilang araw ko na siyang napapanaginipan ay magmula talaga nung hiwalayan ko ito. Dagdag pa ni ate. Paano kanya nasundan dito? Alam ba niyang dito ka nakatira? Ilang taon na kayong magkasintahan? Tanong pa ni tatay. Mahigit 1 taon lang po, pero hiniwalayan ko ito. Nang dahil meron akong mga narinig na kwento patungkol sa kanilang pamilya. At higit sa lahat, meron po akong natuklasan. Sabi ni ate. Matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, ay napaaray siya nang dahil sa sumasakit ang kanyang puson. Ginawa namin ang lahat para mawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Pero ganun pa rin. Sa loob lang ng mahigit kalahating oras, ay uminit ang katawan ni ate. At nagkaroon siya ng mataas na lagnat. Naninigas din ang kanyang katawan nang dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Naliligo na rin po ito sa pawis. Hanggang sa yung mga paa niya ay nagsimulang mangitim. Ganon din ang kanyang mga labi. At ang kanyang mga balat ay unti-unting namutla. Dito na nataranta si nanay. Sa totoo lang, Sir Chris, hindi ako makapaniwala sa aking nakikita nang dahil ang bilis ng pangyayari. Hanggang sa nagsabi si tatay na dalhin daw namin si ate sa bahay paggamutan. Pero ang problema, yung masasakyan, kasi napakalayo nito mula sa aming baryo. Siguro mga 1 oras ang biyahe, pero humingi pa rin kami ng tulong sa aming kabaryo, yung namamasada ng tricycle. Mabuti at hindi naman siya tumanggi sa amin. At habang papalabas pa lang kami ng baryo, sa maniwala kayo o hindi, ilang beses kaming nakarinig ng isang tunog ng ibon. Na sa buong buhay namin ay noon lang talaga namin narinig. At sabi naman ni tatay, kahit na dito siya lumaki, ay noon lang niya narinig ang tunog na ito. Sabi naman ng driver, mukhang albularyo daw ang kailangan ni ate at inaaswang ito. Kahit daw na magpustahan pa sila ng aming tatay. Una nga kaming pumunta sa albularyo na galing daw sa Samar. Sadyang maliit ang mundo
kasi kilala ng albularyong ito ang mga magulang ng aming nanay, ang aming lolo at lola. Agad naman niyang ginamot si ate at tama nga ang driver. Inaaswang ito at sinundan doon sa lugar namin. Inamin naman po ni ate na ang kanyang dating kasintahan ay may lahing aswang. Siya daw mismong nakahuli. Maliban dito ay meron pang mga kwento patungkol sa kanilang pamilya. Hanggang sa napagpasyan daw ni ate na hiwalayan si Lando nang dahil ayaw niya ng ganitong sitwasyon. Lalo pat ipinagbubuntis niya ang kanilang panganay. Nagulat naman kami sa revelasyon na ito ni ate at sabi ni tatay, kahit anong mangyari, ipagkakait daw niya ang anak ni ate kay Lando. Matapos naman siyang gamutin ng albularyo, ay napansin namin na nangihina si ate. Dito naman nakita ni nanay ang mga dugo sa kanyang mga binti. Sabi naman ng albularyo, mas mabuti daw na dalhin siya sa bahay pagamutan para masuri at mabigyan ng gamot. Ito nga ang ginawa namin. Sa kalagitnaan naman ng biyahe ay nadidinig pa rin namin ang mga tunog na narinig namin nung papalabas pa lang kami ng baryo. Hanggang sa nakita ko talagang ibon, kulay itim, na dumapos sa isang puno. Itinuro ko ito kay tatay at sumigaw naman si tatay na ihinto ang tricycle. Bumaba ito at kanyang binato ng itak ang punong iyon. Lumipad ang ibon at nagparinig si tatay. Nagbigay ito ng babala na huwag lang magpapakita si Lando kasi kahit tirik ang araw ay hindi siya magdadalawang isip. Nang marating namin ang bahay pagamutan ay ginamot nga si ate at naging maayos naman ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang ilang araw, lumabas din naman siya doon. Yun nga lang, ang nakakalungkot, nakunan siya sa bahay. Parang hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya at galit na galit siya kay Lando. May balak pa sana itong lusubin ang bahay nila pero ang sabi ni nanay, huwag na daw naming palakihin ang gulo. Pinisisi kasi ni ate si Lando pero ayon naman sa albularyo, hindi daw lalaking umaaswang kay ate kundi matandang babae. At sa tingin naman niya, kamag-anak ito ni Lando. Pinagsama-sama naman namin ang nangyari at yung lalaki po na nakita ko sa labas ng aming bakuran, yung nasa ilalim ng puno, ay inilarawan ko kay ate. At nagulat ako kasi sabi niya, yun daw si Lando. Sigurado ito. Basta Sir Chris, medyo magulo po ang sitwasyon namin noon at hindi namin alam kung ano ang dapat naming paniwalaan. Maaari na gusto lang siyang protektahan ni Lando mula sa mga kamag-anak nito o pwede ring siya mismo may gawa ng lahat. Pero pagkatapos ng mga pangyayaring ito ay naging maayos ng lahat. Naging tahimik ng bawat gabi at unti-unti nang gumaling si ate. Hindi na rin po nasundan ang karanasang ito at kinalimutan na rin ni ate si Lando. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang karanasang ito ay nangyari sa kinalakihan kong baryo na matatagpuan sa Dueñas, Iloilo. Noon po ay talagang tanyag ang mga kwentong aswang doon sa amin. Kinalakihan ko din ang mga ganitong kwento. Pero habang nagbibinata ako, ay hindi ako naniniwala sapagkat wala pa akong karanasan nung time na yon. Subalit dumating itong panahon na yung mga katanungan ko ay nabigyan ng kasagutan. Hindi ko makakalimutan ang karanasang ito. Isa ito sa nakakatakot na pangyayari sa aking buhay at muntik na rin akong malagay sa peligro.
Sir Chris, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko na ang kwento. Payak ang buhay namin noon. Hindi naman kami mayaman at hindi rin kami mahirap. Yung sakto lang. Yung tatay ko naman ay kilala sa aming baryo. Marami siyang mga kaibigan sapagkat merong magagandang ginawa noong kapanahunan niya na nagbigay sa kanya ng magandang reputasyon. Isa rin po siyang negosyante. Isang hapon, habang ako ay naglalakad pa uwi sa aming bahay, ay nakasalubong ko ang aking kababata na tawagin natin sa pangalang Tristan. Kasama naman niya ang isang lalaki na hindi ko kilala. Tol, saan ang punta mo? Tanong ko sa kanya. Eto, pupunta ako sa bahay nila. Kaarawan niya ngayon. Sagot ni Tristan. Pinakilala naman niya sa akin ang kanyang kasama at tawagin na lang natin siya sa pangalang Lando. Ito nga pala si Lando, kaklase ko sa aming universidad. Dagdag pa ni Tristan at pinakilala ko naman ang aking sarili. Gusto mo bang sumama? Tol, pwede ba? Tanong pa niya kay Lando. Makikita naman ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lando. Kaya naman sabi ko wag na. Kasi meron pa akong gagawin sa bahay. Pero ang totoo wala. Wag na. Meron pa akong gagawin sa bahay. Tutulungan ko pa si tatay. Sagot ko. Tulong? Kailan ka pa tumulong kay tito? Dakilang tamad ka. Alam ng lahat yan. Pabirong sabi ni Tristan. Totoo po na sa mga panahong ito ay tamad talaga ako pagdating sa mga gawaing bahay. Pero hindi ko pinababayaan ang aking pag-aaral sapagkat gusto ko ring masuklian ang pagod ng aking tatay. Hindi ako tamad pagdating sa edukasyon kasi alam ko na malaki ang magiging parte nito sa aking buhay. At kasalukuyan po akong guro. Balik na po tayo sa kwento. Totoo, meron kaming gagawin ni tatay. Kahit samahan mo pa ako. Sagot ko kay Tristan. Sige na tol, minsan lang naman to. At isa pa, wala akong kasama doon. Ako lang pupunta. Sige na. Dagdag pa niya. Wala namang magawa si Lando. Pumayag ito. Pero alam kong napilitan lamang siya. Hinintay naman nila ako sa bahay. At pagkatapos kong magbihis agad kaming naglakad. Nakasalubong naman namin si tatay. At nagtanong ito kung saan ang punta namin. Sinabi naman ni Lando kung ano ang pangalan ng kanilang baryo. Tinignan naman ako ni tatay. At parang meron siyang gustong sabihin. Kaninong anak ka? Tanong ni tatay kay Lando. At sinabi naman niya ang pangalan ng kanyang tatay. Sino mang lolo mo? Tanong ulit niya kay Lando. Sinabi naman ni Lando ang pangalan ng kanyang lolo. Bakit po? Kilala niyo po ba sila? Tanong ni Lando. Umalis na kayo, pero huwag kayong magpapaabot ng dilim. Dagdag pa ng aking tatay. Sige po, makakaasa po kayo. Sagot ko naman. Inisip ko na mukhang kilala ni tatay ang pamilya ni Lando. Pero hindi nga lang niya ito sinasabi sa amin. Nararamdaman ko ito. At siya nga po pala, si nanay po ay matagal nang sumakabilang buhay sa mga panahong ito. At tayo naman kay tatay, namatay daw ito nung pinanganak niya ako.
Pero hindi na nag-asawa muli si tatay. Bali siya ang naging ama't ina namin ng aking mga kapatid. Nakikita ko naman na mahal niya si nanay. Palagi niya itong kinukwento sa amin, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Balik na po tayo sa kwento. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay narating namin ang baryo nila Lando. Kaagad naman kaming sinalubong ng kanyang ama at nakita ko naman ang kanyang lolo na nakaupo habang nakatingin sa amin. Ang nanay naman niya ay abala sa pagganda ng aming mga pagkain. Makalipas ang ilang minuto ay kumain na kaming tatlo. Magpakabusog kayong tatlo. Yan lang nakayanan namin. Sabi ng nanay ni Lando. Naku, walang anuman tita. Ang importante, malusog si Lando. Sabi ko naman at ngumiti na lamang ang dalawa. Sa kalagitnaan ng aking pagkain, napansin ko na patingin-tingin sa akin ang lolo ni Lando. Tila ba meron siyang gustong sabihin sa akin, pero nagkibit balikat na lamang ako. Hindi nagtagal ay tinikman ko itong niluto nilang dinuguan. At syempre kulay itim talaga ito. Kasi nga dugo ng baboy ang ginamit. Subalit kahit ganun ay natatanaw ko itong kulay puti na malagkit. Bumubula-bula pa ito. At sabi ko, wala namang ganito sa dinuguan. At nung inamoy ko ito, talagang malansa. Maliban dito ay hindi ko rin naaamoy ang asim, kaya nakapagtataka. Tikman mo. Biglang sabi ng lolo ni Lando, kaya naman napatingin ako sa kanya. Sige na, tikman mo. Masarap yan. Dagdag pa niya. Mamaya na ho. Uubusin ko lang tong pritong manok. Sagot ko naman. Sa isip ko naman ay hindi ko talaga titikman yon. Kasi nga si itsura at amoy ay talagang nakakapanlumo. Yung lasa pa kaya. Masarap din yan sa pulutan mamaya. Dagdag pa ng lolo ni Lando. Yan din po ang iniisip ko. Tamang-tama to mamaya. Sagot ko naman. Pero sabi ko pa, kahit malasing man ako, hindi ko talaga titikman yon. Pagkatapos nga namin kumain, ay inilabas ni Lando ang isang galon na tuba. Ito yung madalas na iniinom ng mga tao doon nung time na to. Galing po ito sa puno ng isang niyog. Naku, ang dami niya na. Sabi ko kay Lando. Kaunti pa nga lang yan. Sige na, simulan ng inuman. Sagot naman niya. Sinimulan nga namin ang inuman. Napasaya naman ang aming mga usapan. Subalit makalipas lang mahigit isang oras, ay nagulat ako nang bigla kong marinig ang tinig ng aking tatay. Ikaw nga, tamang ang kutob ko. Baka pati anak ko, idadamay niyo. Pasigaw na sabi niya. At agad naman kaming napalingon sa kanya. Tay, ba't kayo nandito? At bakit meron po kayong dalang itak? At bakit kasama mo sina Tiyo? Tanong ko. Sa mga sandaling ito ay meron silang dalang itak. Kasama niyang dalawa kong tiyuhin. Nakita ko namang tumayo ang lolo ni Lando. Tumayo ka pa talaga dito. Ano ang may paglilingkod namin sa inyo? Tanong niya kay tatay. Huwag ka nang magmaang-maangan. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang asawa ko. Ang anak mo. Pasigaw na sabi pa ng aking tatay at kanyang pinagtataga ang mga bakod.
Nang dahil naman sa pagkabigla, ay lumabas ako at saka pinigilan ko ito. Tay, ano bang ibig sabihin nito? Anong problema? Meron ba akong ginawang mali? Pabulong na tanong ko sa kanya. Yang hayop na yan, siyang dahilan kung bakit nawalan ka ng ina. Sagot naman niya, sabay turo sa lolo ni Lando. Napatingin naman ako sa kanya at nakita ko siyang pangiting-ngiti. Alam mo ba na pwede kitang ireklamo sa ginagawa mo dito? Biglang sabi naman ng tatay ni Lando. Tumalikod naman si tatay at naglakad papalayo. Sumunod naman kami sa kanya, kabilang na si Tristan. Si Lando naman ay nagpaiwan sa kanilang bahay. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, ay nakita kong tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tila ba meron talaga siyang hinanakit sa pamilya ni Lando. Pagkarating naman namin sa bahay, ay pinaupo kami ni tatay sa harap ng hapagkainan. At sinabihan niya kami ni Tristan na huwag nang makipagkaibigan kay Lando. Nagtanong pa ito kung meron ba kaming mga kinain doon. At sabi namin meron. Isukan yung inyong mga kinain. Ngayon din. Pag-utos ng aking tatay. Wala naman kaming magawa ni Tristan. At kahit naguguluhan kami ay isinuka pa rin namin ang lahat ng aming mga kinain. At matapos namin gawin to, ay nagtanong ako kung bakit niya ito pinagawa sa amin. Malalaman niyo rin ang kasagutan. Dagdag pa niya. Pagpatak ng gabi, ay nakita kong nagpausok si tatay ng mga insenso. Bawat kanto ng aming bakuran ay meron. Nagtataka din ang aking mga kapatid sa kanyang pinapakita. Talagang nanibago kami sa kanya. Pagsapit naman ng 9:00, ay nagsimulang umalulong ang aming dalawang aso. Nagtingin na naman kami ng aking mga kapatid sapagkat kami nababahala. Nakakahilakbot naman tong ginagawa ng mga aso natin. Pabulong na sabi ko. Shh! Nadidinig niyo rin ba? Tanong naman ng aking ate. Pinakinggan namin ang mga tunog sa paligid. At dito namin narinig ang isang mahinang huni. Sige, magpakita ka. Magkakamatayan tayo dito. Pasigaw na sabi ng aming tatay. At dito pa mas lumakas ang pag-alulong ng aming mga aso. At walang kaabog-abog ay nakarinig kami ng angil na nanggagaling sa likod ng aming bahay. Nasundan naman ito ng malakas na kalabog sa bubong namin na naging sanhi ng pagkayupi ng yero. Nasa ibabaw lang namin ang lumundag. Kaya naman ang mga ate ko ay napayakap sa akin. Agad namang pinagtutusok ni tatay ang bahagi na to at saka nakarinig kami ng mahinang angin. Parang meron siyang natamaan. Magpakita ka! Pumasok ka dito! Pasigaw na sabi pa ng aming tatay. Hanggang sa yung mga aso namin ay merong tinatahulan sa bintanang nakasara na nasa aming harapan. Nagulat na lamang kami nang tumungo si tatay doon at agad niya itong tinadyakan. Bumulaga naman sa amin ng isang itim, weirdo, malaki at kakaibang pusa na merong namumulang mga mata. Talagang natakot kami magkakapatid. Sapagkat sa buong buhay namin ay noon na kami nakakita ng ganon. Makalipas lang ilang segundo, ay lumayo ito mula sa bintana. Pero si tatay ay nakita naming tumingin pa sa bahagi na kung saan tumakbo ang pusa. Mga linti kayo. Yan lang bang kaya nyo? Pasigaw na sabi pa niya.
Maya-maya lang ay nahinto mga pagpaparamdam sa amin. Unti-unti ring huminto sa pagtahol ang aming mga aso. Hanggang sa narinig namin ang boses ng aming kapitbahay. Tinatawag niya kaming lahat at kinakamusta kasi nadidinig daw niya ang mga sigaw ng aming tatay. Kaya naman pinapasok namin siya. Kaya palang ingay ng mga aso dito sa baryo. Meron palang nabubulabog sa inyo. Sigurado ba kung aswang ang mga yan? Sabi ng kapitbahay namin na tawagin nating Lolo Ambo. Kaibigan po ito ng lolo namin. Oo tay, binubulabog kami dito ng mga hayop na yon. Yung mga kumuha sa asawa ko. Sagot naman ni tatay. Sino? Sabihin mo. At pupuntahan natin bukas. Tanong naman ng matanda. Pero napailing na lamang si tatay. Hindi na lamang kami natulog sa gabing ito. Nang sa ganun ay makasigurado kaming lahat. At sa pagsikat ng araw, ay dito na kinuwento ni tatay ang lahat-lahat sa amin. Nang marinig daw niyang pangalan ng lolo at tatay ni Lando nung papalabas pa lamang kami ng baryo, ay agad siyang naginala. Pero nung una inisip niya na baka magkapangalan lang sila ng kanyang bayaw at biyanan. Napagpasyan daw niya na sunduin ako sa baryo nila Lando. At dito na nga niya nakumpirma. Dagdag pa niya, ang lolo ni Lando ay ang tatay ng aking nanay. At kapatid niya ang tatay nito. Nagkaroon daw sila ng alitan sapagkat lumayas si nanay. Nang dahil sa kanya ipapamana ang pagiging aswang ng kanilang angkan. Dito daw sumiklab ang alitan. Hanggang sa nagkasakit si nanay. Naniniwala naman si tatay na kinulam ito ng kanyang pamilya sapagkat noon daw ay tanyag sila sa baryo na dati nilang tinitiran ng mga mangkukulam at aswang. Subalit nung namatay si nanay ay nilusob daw ni tatay ang kanilang bahay kasama ang aking mga tiyuhin at ang isang magaling na albularyo. Pero hindi daw nila naabutan ang mga ito. Lumayas daw sila. At sa ganitong sitwasyon pa lang daw, malalaman na ng mga ito kung sila nga ang salarin sa pagkawala ng aking nanay. Kasi kung wala kang ginawang kasalanan, bakit ka aalis sa sarili mong tahanan? Ilang linggo daw nilang hinanap ang pamilya ni Lando, pero hindi nila nakita. Nagplano naman si tatay nalusubin sa pangalawang pagkakataon ng pamilya ng aking nanay. At pagsapit nga ng 12:00 ng tanghali, tumungo kami doon kasama ng aking mga tiyo. At gaya sa unang paglusob nila tatay doon, wala kaming nadatnan. Ayon naman sa mga nakakita kay Lando, maaga daw silang nag-alsa balutan. Tandaan nyo, hindi ko sila titigilan hanggat buhay ako. At kapag makita ko ulit ng mga yon, hindi na ako magdadalawang isip. Galit na sabi ng aming tatay habang kami naglalakad pa uwi. Makalipas ang ilang araw, nalaman namin kay Tristan na hindi na pumapasok si Lando sa kanilang eskwelahan. At ang sabi naman ni tatay, napaka-obvious na ng sitwasyon na ito na ang kanilang angkan ay mga mangkukulam at mga aswang. Hindi na rin namin sila nakita magmula noon. Hanggang dito na lang ang kwento. Maraming salamat po Sir Chris. Magandang araw sa inyong lahat. Ang karanasan pong ito ay nangyari sa baryo ng aking kaklase na matatagpuan sa isang bayan sa Sirawai.
Nitong mga panahong ito, ako ay nasa high school pa lamang at mahilig po akong pumunta sa mga bahay ng aking kaklase o mga kaibigan upang makikain. Magaling po akong makisama. Magaling din akong magpatawa at minsan nagiging utusan na ako ng mga ito. Pero ayos lang sa akin to kasi sa madaling salita, diskarte ko po ito upang makakain. Lumaki po ako sa mahirap na pamilya. 8 kaming magkakapatid at yung nanay at tatay namin ay mga magsasaka. Nagtataka nga ang ilan sa mga kabaryo namin kung bakit ako yung pinakamataba sa aming magkakapatid. Kahit na mahirap na kami noon. At hindi naman ako ganun karami kumain sa bahay. Pero ang hindi nga lang nila alam, meron akong sariling diskarte. Kaya naging ganun ang aking pangangatawan nung time na yon. Isang umaga, habang kami naghihintay sa aming guro, ay nakilala ko itong isang kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Dino. Bagong lipat po ito at galing daw sa isang eskwelahan na matatagpuan sa kalapit probinsya ng Sirawai. Nagkakilala kami sa isang pasilyo kasi nagtanong ito kung saan matatagpuan ang kanyang silid. Sinamahan ko naman ito at itinuro sa kanya kung saan ang kanyang silid. At nagpasalamat naman ito. Pagpatak naman ng tanghali ay nagkita ulit kami sa kantin. Tumango ito sa akin at kumaway naman ako sa kanya. Nagtanong pa ako kung kumain na ba siya ng tanghalian at sabi niya tapos na. Umupo naman ako sa kanyang tabi at nagtanong ako kung saan siya nakatira at sinabi naman niyang pangalan ng kanilang baryo. Pamilyar naman ito sa akin kaya naman tumangon na lamang ako sa kanya. Bago naman pumatak ang alauna ay nagpaalam na ako kasi babalik na kami sa aming silid. Magmula noon ay araw-araw na kami nagkikita doon sa eskwelahan at palagi naman kami nag-uusap. Parang nagkataon talaga na naging malapit kami at hindi ko naman alam kung bakit. Magaan naman ang nararamdaman ko sa kanya at inisip ko rin noon na mayaman ito kasi mistiso at ang kanyang uniforme ay napakaputi. Parang mamahalin din ang kanyang sapatos. Makintab. Samantalang kami noon ay tsinelas lang ang gamit namin at hindi pa plansyado ang uniforme. Makalipas ang ilang buwan, isang hapon ay nagkasalubong kami sa isang pasilyo. Ngumiti ako sa kanya at sumenyas ito na tumigil. Kaya naman huminto ako sa paglalakad. Tol, meron ka bang gagawin bukas? Tanong niya. Oo tol, Sabado bukas. Tutulong ako kay nanay at tatay sa palayan. Bakit? Tanong ko naman. Iimbitahan sana kita sa bahay. Meron akong kaunting handa. Karawan ko bukas. Malayo bang bahay niyo mula sa amin? Tanong niya. Ay hindi naman tol. Isang biyahe lang naman mula sa aming bayan. Kaarawan mo pala bukas. Hindi ko akalain na iimbitahan mo ako. Sagot ko naman sa kanya. Nasa isip ko naman ang isasagot ko sa mga sandaling ito na tatanggapin ko ang kanyang imbitasyon sapagkat sigurado ako na marami silang pagkain. Sisiguraduhin ko rin na meron akong dadalhin sa bahay at gagawin ko ang lahat para mapasaya ito. O ano? Pupunta ka ba sa bahay? Tanong pa niya. Sige na nga. Ikaw pa. Meron ka bang inimbitan ng mga kaklase ko? Para bukas ay sabay na lang kaming pupunta sa bahay niyo. Sagot ko. Meron pero hindi mo kaklase. Yung kasama ko palagi. Sagot naman niya at agad ko naman itong nakilala.
Tawagin natin siya sa pangalang Kaloy. O sige, kakausapin ko mamaya si Kaloy. Nang sa ganun ay mapag-usapan namin kung saan kami magkikita. Maraming salamat sa pag-imbita. Sabi ko naman sa kanya. Tumangon na lamang ito sa akin at ngumiti. Kinabukasan nga, bandang 12:00 ng tanghali, ay nagkita kami ni Kaloy sa bayan. Kaagad naman kaming bumiyahe papunta sa baryo nila Dino. Mahigit kalahating oras din ang aming biniyahe kasi matarik at lubak-lubak ang daan papasok doon. At nang marating namin ang bukana, ay kaagad kaming bumaba. Magtanong-tanong na lang tayo sa mga tao dito, Kaloy. Sabi ko sa kanya at tumango naman ito. Huminto naman kami sa isang bahay na malapit lang doon sa bukana. Tinanong namin yung ale kung saan matatagpuan ang bahay nila Dino at sinabi rin ni Kaloy ang kanyang apelyido at agad naman itong nakilala ng ale. Yung mga bagong lipat. Pagkaliko nyo dyan sa tubuan, dire-diretso na yan. At ang malaking bahay na matatanaw nyo sa pinakadulo, dyan sila nakatira. Meron ba kayong gagawin doon? Tanong ng ale. Kaarawan po ni Dino. Inimbitan niya kaming dalawa. Kaklase po namin siya. Sagot ko naman. O sige, pero mag-iingat kayo doon. Huwag kayong magpapaabot ng gabi. Mga dayo kasi yan. Huwag kayong magpakampante. Dagdag pa ng ale at labis naman ang aking pagtataka kung bakit niya sinabi yung mga salitang ito. Tila ba binibigyan niya kami ng babala ni Kaloy? Sige po, maraming salamat po sa inyo. Tatandaan po namin ang iyong mga sinabi. Sagot ko naman at tumango naman ito. Pagkalikungan namin sa tubuan, ay nakita namin ni Kaloy na dire-diretso lang ang daan. At sa pinakadulo, ay meron ngang malaking bahay. Ito nang sinasabi ng ale. Ito na yun, Kaloy. Sigurado ako na maraming handa si Dino. Ang laki pala ng kanilang bahay. At baka sa kanila pang tubuan na ito. Oo nga, tol. Parang ganun na nga. Makalipas ang mahigit 10 minutong paglalakad, ay naratingan namin ang bahay nila Dino. Napansin naman namin na wala silang gate. At nung nakita kami ng isang kasambahay, ay agad itong nagtanong kung kami bang kaklase ni Dino. Tumango naman kami at kaagad niya kaming pinapasok. At siya nga po pala, Sir Chris, yung daan papunta sa bahay nila Dino ay matarik. Nasa matarik na bahagi ang kanilang bahay. At pagkalingon namin sa aming pinanggalingan, ay napagtanto ko na sa kanila nga ang tubuan. Pumasok na kayo dito. Dino, nandito na yung mga bisita mo. Pasigaw na sabi ng kasambahay. At hindi nagtagal, bumaba si Dino mula sa ikalawang palapag. Hindi ko naman mapigilan ng mamangha kasi malaki ang bahay. Makita ba mga sahig at maraming mamahaling mga gamit sa loob. Tulad ng mga florera, mga larawan at iba pa. Agad ko namang nakita mga pagkain sa mesa. Meron pang lechon. Kaya naman agad akong natakam sapagkat baka katikim ulit ako nito. Subalit ang ipinagtataka ko lang, ako at si Kaloy lang ang bisita ni Dino. Wala nang iba. Wala rin doon ang kanyang mga magulang. Kaya naman tinanong ko ito kung nasaan sila. Ayon naman sa kanya ay meron daw trabahong mga ito at mamayang gabi pa sila uuwi. Bali ang kasama lang niya doon ay ang kanilang kasambahay. Wala rin daw siyang kapatid. Nag-iisang anak lang ito. O sige na, kumain na kayong dalawa. Alam kong gutom na kayo.
Sabi ni Dino habang nakangiti. O siya, ako nang magdadasal. Sabi ko naman, kasi nakasanayan namin sa bahay na magdasal bago kumain. Kahit mahirap na po kami noon, hindi po namin nakakalimutan ang magpasalamat sa Panginoon. Agad naman akong yumuko at bago ko naman bigkasin ang sangalan ng Ama, ay bigla namang nagsalita ang kasambahay habang nakatingin kay Dino. Yung kamay ko ay nasa noo ko na. Sandali lang. Gutom ka na ba, Dino? Tanong ng kasambahay. Gutom na ako. Kanina ko pa kayo hinihintay. Kumain na tayo. Sagot naman ni Dino. Wala naman akong masabi sa mga sandaling ito. Napatango na lamang ako at kumuha ng mga pagkain. Pero sabi ko naman sa isip ko, baka gutom nga talaga si Dino kasi agad naman niyang nilantakan ng mga pagkain. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap, ay umalingasaw naman ang malansang amoy. Dinadala ito ng malamig na hangin na alam kong nanggagaling sa ikalawang palapag. At sa tuwing titingin ako doon, pakiramdam ko ay meron ding nakatingin sa akin. Madilim rin doon kasi hindi nakabukas ang mga bintana. Maliban na lang sa bintana na nasa harap ng hapagkainan. Hindi naman ako nagreklamo kasi kumakain kaming tatlo at pangit naman na sasabihin ko pa. Nagkibit balikat na lamang ako. Sa kalagitnaan naman ng aming pagkain ay napasulap ako sa ikalawang palapag. Nakita ko naman itong isang kwarto na nakabukas ng bahagyang pinto. Kitang-kita naman ng dalawang mata ko ang isang matang nakasilip at direkta itong nakatingin sa akin. Pero sa isang kisap lang ay nawala ito. Siguro nang dahil din sa madilim ang loob ng kwarto, kaya ito biglang nawala. Napatras naman ako ng kaunti nung nawala ang mga matang iyon. Napansin naman ako ni Dino kaya nagtanong ito kung meron bang problema. Pero sabi ko wala at nagdahilan na lamang ako na merong dumapong langaw sa aking ilong. Nakita ko namang nakatingin sa akin ng kasambahay at tila ba meron itong gustong sabihin. Pero nararamdaman ko na meron siyang alam sa aking nakita. Ang daming pagkain. Tayo lang bang kakain nito? Tanong ni Kaloy kay Dino. Oo, wala naman akong ibang bisita bukod sa inyo. Gaya nga ng sabi ko, lumipat lang kami dito at mga dayo kami. Hindi naman ako masyadong lumalabas ng bahay. Kaya wala akong masyadong kakilala dito. Sagot ni Dino. Ganun ba? Ayos lang yan. Nandito naman kami. Sagot pa ni Kaloy at tumango naman ako. Sir Chris, hindi ko naman alam kung bakit yung mga walang sabaw ay ang aking kinakain. Gusto ko namang kumain pero parang ayaw ng aking sarili. Meron palang dahilan kung bakit hindi ako kumain ng may sabaw. Pagkatapos naman namin kumain, ay dinala namin ni Kaloy sa kusina ang aming pinagkainan. At pagkarating namin doon ay nagsabi si Dino na kami daw ay diretso sa likod ng bahay at doon daw kami tatambay. Kaagad naman kaming tumungo doon ni Kaloy at umupo sa harap ng isang mesa. Talagang maaliwalas doon at matatanaw ang karugtong ng tubuhan nila Dino. Napakalawak. At habang ako ay patingin-tingin doon, ay meron naman akong nakitang malaking baboy na kulay itim na naglalakad sa isang bahagi. Kaya nga nasabi ko kanina, nasa matarik na bahagi ang bahay nila Dino. Itinuro ko naman ito kay Kaloy at agad naman niya itong nakita. Ang laki ah. Sabi niya. Bakit hinahayaan lang nila Dino?
Tanong ko naman. Sigurado na hindi naman makakalabas yan sa mga bakod. Sagot naman ni Kaloy at tumangon na lamang ako sa kanya. Makalipas naman ng ilang minuto ay lumabas si Dino na merong dalang alak at mukhang mamahalin pa ito. Sabi pa niya, minsan lang naman daw ang okasyon kaya dapat mag-iinuman daw kaming tatlo. At kahit hindi ako umiinom ng alak, ay napilitan ako. Pero sabi ko naman sa isip ko, huwag ako magpakampante kasi uuwi ako at malayo pang baryo namin mula doon. Maya-maya lang ay sinimulan namin ang inuman. Napunta naman ang usapan namin sa nakita kong itim na baboy at sabi ni Dino, alaga daw nila ito at hayaan na lang daw namin. Kaya hindi na namin pinag-usapan ng tungkol dito. Ngunit maya-maya lang ay nakita ko na merong lumabas sa tubuhan. Isang matanda na merong mahabang puting buhok. Wala siyang saplot sa katawan at nagmamadali itong pumasok sa bahay nila Dino. Dumaan ito sa likod ng mga nagtataasang damo na nasa gilid lang ng bahay. At nung napasulap naman ako sa ikalawang palapag, ay meron ulit akong nakitang sumilip sa bintanang bahagyang nakabukas. Nanlilisik na mga mata. Kaya naman kinutuban na ako ng masama. Nagsimula na akong mabahala at hindi ako mapakali. Pinagpapawisan na rin ako. Napansin ko rin na patingin-tingin sa amin ang kasambahay at si Dino ay pilit niyang pinapaubo sa amin ng alak. Sinasabi naman ng aking sarili na mukhang meron silang balak sa amin ni Kaloy. Hindi ko lang alam kung ano o papaano nila gawin. Basta ito lang sinasabi ng aking sarili. Kaloy, uwi na tayo. Biglang sabi ko at agad namang tumingin sa akin si Dino. Mamaya na kayo umuwi. Marami pa nga tayong alak. Sagot naman niya. Ang sama ng pakiramdam ko. Babawi na lang ako sa iyo sa Lunes, Dino. Sagot ko naman. Oo nga naman. Mamaya na tayo umuwi. Sabi naman ni Kaloy. O sige, pero Dino, pwede mo ba kaming ipagkuha ng pulutan? Yung lechon. Sabi ko sa kanya. Ngumiti ito at tumango. Oo naman, yan ang pala eh. Sagot niya at agad siyang pumasok. Nang makapasok ito, ay dali-dali akong lumapit kay Kaloy at sinabi ang aking naramdaman at nakita. Mabuti naman at agad niya itong pinaniwalaan at pinagplanuhan namin ng pag-alis doon. Pagkalabas naman ni Dino, ay agad naming nilantakan ng lechon. Nagulat naman ito kung bakit kakaunti na lang natira sa alak. Sinabi ko naman na ininom namin ni Kaloy, pero ang totoo, binuhos namin sa lupa ang kalahati. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay naubos namin ang pulutan at alak. At nagsabi kami ni Kaloy na uuwi na. Pero pinigilan pa rin kami ni Dino. Kukuha pa daw ito ng karagdagang alak. Pero tumanggi na kami. Ilang beses pa rin nagpumilit si Dino, subalit tumanggi na talaga kami. Hanggang sa lumabas ang kasambahay at sinabihan niya kami na manatili at dumagdag pa ng alak. Pero tumanggi pa rin kami. Sa ganitong sitwasyon pa lang, ay nararamdaman ko na meron talaga silang balak sa amin. Nararamdaman ko at sigurado ako na hindi lang sina Dino ang nandoon sa bahay. Marami sila at nagsinungaling ito sa amin kasi meron silang balak na masama. Magmula naman sa araw na ito ay hindi na ako masyadong kinakausap ni Dino. Ganon din si Kaloy kahit na magkaklase ang mga ito.
At kahit na nagkakasalubong kami sa pasilyo, sa huli ay pinayagan din naman kami ni Dino na umuwi. Subalit umiba nga lang ang kanyang modo. Ganon din ang kasambahay. At habang naglalakad kami sa gitna ng tubuhan, ay lumingon pa ako sa bahay nila Dino. At sa ikalawang palapag, ay meron kaming nakitang nakasilip sa bahagyang nakabukas na bintana. Wala naman kaming ginawang mali ni Kaloy. At maliban naman po sa karanasan ko sa kanilang bahay, yung aling pinagtanungan namin ni Kaloy nung papunta kami doon, ay nagsabi na pinaghihinalaan daw ang pamilya nila Dino na mga aswang. Kasi may mga nakakakita ng malaking baboy na itim na pagala-gala sa loob ng kanilang tubuhan. Minsan daw ay may nakikita silang taong nakatuwad, lalo na sa 10 oras ng gabi. Kaya hindi na daw madalas na dumadaan doon ang mga tao malapit sa tubuhan. Sir Chris, hanggang dito na lang po ang kwento. Hindi na rin kasi nasundan ng mga karanasang ito. Hindi ko na rin nakita si Dino magmula nung gumraduate kami. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa bahay namin sa Capiz, way back 1980. Nung time po na ito, ay nasa 11 anyos na ako at ako po yung bunso. 7 kami magkakapatid at nakatira kaming lahat sa isang maliit na kubo na nasa gilid ng palayan ng aming kabaryo. Mahirap lang po kami noon pero masaya at payak ang buhay namin. Kontento na sa kung ano ang meron. Kung ano lang ang pagkain na dala ng aming mga magulang, yun lang ang aming kakainin. Kaya lumaki yung mga anak ko na hindi pihikan sa pagkain. At nagpapasalamat din ako sa aking mga magulang. Bumalik po tayo sa taong 1980, buwan ng Agosto. Medyo umuulan na po sa mga panahong ito at yung trabaho noon ng aking tatay ay pangingisda. Sumasama ito sa mga kabaryo namin na merong mga bangka. At maliban sa kumikita na po ito, ay meron pa siyang dalang mga isda sa bahay. Halos araw-araw noon, isda yung ulam namin. Makakatikim lang kami ng karne at manok sa mga okasyon o mga kaarawan namin. Si nanay naman ay naglalabandera sa isang mayamang pamilya sa lugar namin. At minsan, may mga dala din po itong pagkain sa bahay na bigay ng kanya mga amo. Hanggang sa isang hapon, pagkarating ni nanay sa bahay, ay nakita namin siyang matamlay at para bang walang lakas. Kung maglakad ito ay dahan-dahan at nagrereklamo ito na masakit daw ang kanyang mga balakang. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni tatay sa kanya. Ang sakit ng mga balakang ko, tapos nilalamig pa ako. Sagot niya. Magpahinga ka muna at sabihin mo sa mga amo mo na hindi maayos ang pakiramdam mo. Gusto mo ba na ako nang magsabi? Meron pa naman silang isang kasambahay doon. Sabi ni tatay sa kanya. Nako, hindi mapagkakatiwalaan yon. Ilang beses na niya akong pinaasa. Patawang sagot ni nanay sa kanya. Eh bakit naman? Tanong pa ni tatay. Eh gagawin daw niya ito. Gagawin daw niya iyan. Pero sa uli, ako rin naman ang gumagawa. Ang tamad. Pero pag nandyan yung mga amo namin, ang sipag, lahat gagawin niya. Pakitang tao. Palagi pa niya akong sinusungitan. Eh dayo lang naman dito. Dagdag pa ng aming ina. Tumawa na lamang si tatay at nagsabi na hayaan na lang daw at kakausapin daw niya mga amo ni nanay para makapagpahinga ito ng ilang araw. Pumayag naman si nanay na sa ganon ay gagawin din naman ng isa pang kasambahay ang kanyang obligasyon. At makalipas ng ilang minuto, umalis na si tatay.
Tawagin na lang po natin sa pangalang Nadia itong kapwa kasambahay ng aking nanay sa bahay ng kanyang mga amo. At ito pong si Nadia ay isang dayo at nakilala ito ng among babae ni nanay sa aming bayan. Makalipas naman na mahigit kalahating oras ay dumating si tatay, nakasama ang mga amo ng aming nanay. Ganito po nila kamahal si nanay, pero sa mga sandaling ito ay sumama din si Nadia. Kumusta ka? Ano ang nararamdaman mo? Gusto mo bang dalhin ka namin sa bahay paggamutan? Tanong ng among babae ni nanay na tawagin na lang nating Aling Belen. Nako, wag na ho Aling Belen. Konting hilot lang to. Sagot ni nanay sa kanya. Hindi, sige na. Ako nang magmamaneho. Sabi naman ng amo niyang lalaki na tawagin nating Mang Tomas. Wag na ho Mang Tomas, ayos lang ako. Konting pahinga lang po ito. Wag na po kayong mabahala. Sabi ni nanay sa kanya. Sige na. Pinuntahan ka pa nila dito, tapos tatanggihan mo. Biglang sabi naman ni Nadia. Oo nga naman, tara. Dagdag pa ni Aling Belen, subalit tumanggi si nanay at magpapatawag na lang daw ito sa akin ng isang manghihilot. Ipinagtimpla naman sila ng kape ni tatay at tumambay ng kaunti sa bahay. Ako naman ay tumungo na sa tanyag na manghihilot sa lugar namin at tawagin natin siya sa pangalang Mang Lando. Makalipas pang mahigit kalahating oras ay nakabalik na ako sa bahay na kasama ito. At ito nga pala si Mang Lando ay hindi lang po isang normal na manghihilot. Meron din siyang kaalaman sa panggagamot na may kinalaman sa mga kababalagan. Kaya marami pong nagpapagamot sa kanya na galing pa sa iba't ibang bayan. At ayon kay nanay, nung maliit pa lamang ako, sa kanya kami lumalapit sa tuwing magkakaroon ako ng sakit. Pagkarating nga namin sa bahay, ay walang doon si Aling Belen. Umuwi na daw sabi ni tatay. At pumayag naman daw mga ito na magpahinga si nanay ng ilang araw hanggang sa gumaling ito. Mabuti at nandito na kayo. Kanina pa sumasakit yung likod ko. Sabi ng aking ina habang nakangiti. Ano bang ginawa mo? Tanong naman ni Mang Lando sa kanya. Naku po, trabaho dito, trabaho doon. Kaya siguro sinisingil na yung katawan ko. Sagot pa ni nanay sa kanya. Wala tayong magagawa. Yan ang takbo ng buhay. Sagot ni Mang Lando at agad naman niyang pinadapa si nanay sa mahabang upuan. Alam niyo Mang Lando, ilang gabi na akong hindi makatulog na maayos nang dahil sa pananakit ng aking balakang. Pero ngayon ko lang talaga naramdaman ng ganito kasakit. Para bang may hindi tama. Biglang sabi ni nanay. Sige, tignan natin. Sagot naman ni Mang Lando at sinimulan niyang hilutin si nanay. Malalaman po niya kung saan yung mga bahagi na may mga ugat na naipit o yung dahilan kung bakit sumasakit ang ilang bahagi ng katawan ng tao sa pamamagitan ng kanyang pagmasahe. Hahawakan niya muna ang mga ito. Pagkatapos naman niyang hilutin si nanay, ay pinatayo niya ito at tinanong. Masakit pa ba? At nakita kong tumango si nanay at parang namimilipit po ito. Matigas ang iyong tiyan. Meron ka bang masamang panaginip nung mga nakaraang gabi? Palagi ka bang nagigising ng 10 oras? Tanong pa ni Mang Lando. Opo Mang Lando, tuwing madaling araw. Pero ngayon ko lang talaga naramdaman ng ganito kasakit. Parang hindi na tama. Mas mabuti nga siguro magpatingin na ako sa bahay paggamutan. Sagot ni nanay sa kanya. Wag, kasi kinukulam ka. Meron bang pumunta dito kanina? Meron ba kayong bisita? Tanong pa ni Mang Lando. Ano? Sino naman ang kumukulam sa akin?
Tanong ng aking ina. Teka muna, meron ba kayong mga bisita dito? Bago ako dumating. Meron bang pumunta dito? Tanong pa ni Mang Lando. Meron po, yung mga amo ko. Kakaalis lang nung dumating kayo ng anak ko. Sagot naman ni nanay sa kanya at tumango naman si Mang Lando habang nakangiti. Kaya pala, ngayon alam ko na at meron na akong ideya kung sino ang kumukulam sa'yo. Kasi nung dumating ako dito, amoy nabubulok na laman. Kung meron kang kakayahan, siguradong malalaman mo agad kung sino. Mas mabuti sana na makita ko yung mga bisita nyo dito kanina. Sagot naman ni Mang Lando. Umuwi na po sila, pero kilala mo rin naman siguro yung mga amo ko. Sina ano? Sabi ni nanay, sabay banggit ng pangalan ng kanyang mga amo. At sabi ni Mang Lando, kilala din niya mga ito. At sa katunayan, sa kanya daw nagpapahilot si Mang Tomas minsan. At wala naman daw problema sa mag-asawa. At nagtanong pa ito kung sino yung isa nilang kasama. Sinabi naman ni nanay sa kanya na si Nadia, ang kapwa niyang kasambahay. At sabi ni Mang Lando, gusto niyang makita si Nadia kasi isang sulyap lang daw. Malalaman agad niya kung meron ba itong kinalaman. Ayon pa kasi kay Mang Lando, kung meron kang kakayahan, ay malalaman mo kung ang isang tao ay mangkukulam o may alam sa itim na kapangyarihan. Ano ang gusto mo? Ibalik natin sa kanyang ginawa niya sa iyo? Biglang tanong ni Mang Lando kay nanay. Pero hindi nagdalawang isip ang aking ina na tumanggi, sapagkat hindi daw siya katulad ng taong ito. Bukas po, para iyong makumpirma, pupunta tayo sa bahay ng aking mga amo. At aalis din naman agad tayo. Sabi ni nanay sa kanya. Maya-maya lang ay merong binigay si Mang Lando kay nanay. Isa itong pangontra at isuot daw niya ito. At hindi naman nagtagal. Umalis din naman siya. Bandang 9:00 ng gabi, habang ako ay nagpapaantok na, ay nadidinig namin ng aking mga kapatid na si nanay ay parang namimilipit. Yun bang meron siyang dinaramdam na matinding sakit? Kaya naman sabi ni kuya, bumangon daw kami at tignan si nanay. Nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni kuya. Mga anak, halika kayo dito. Sabi ni tatay. At agad naman kaming pumasok sa kanilang kwarto. At agad naming nakita si nanay. Pawis na pawis at parang hirap na hirap. At sabi niya, parang sinusunog daw ang kanyang mga balakang. Pagkatingin nga namin ay namumula-mula, para bang pinaso. Kaya naman dito na kami naniwala sa sinabi ni Mang Lando na kinukulam nga si nanay. Ano pong gagawin natin? Tatawagin po ba namin si Mang Lando? Tanong ni kuya. Sige, tawagin niyo, dali. Sagot naman ni tatay, kaya kaming tatlo ay dali-daling lumabas ng bahay. At nang makalabas na kami ng bakuran, ay meron po kaming narinig na tunog na kung si kuya ang tatanungin, yung panganin namin, ay gawa daw ng isang tiktik. Nagpapahiwatig daw ito na merong umaaligid na aswang. Pero sabi niya, wag na daw naming pansinin kasing importante ay matawag namin si Mang Lando. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay nakabalik na kami sa bahay na kasama si Mang Lando. Si nanay ay naliligo na sa pawis. Hirap na po siya. Tapos si tatay at yung mga ate ko ay nakapaligid sa kanya. Nako, naamoy kita. Nandito ka lang sa paligid. Pasigaw na sabi ni Mang Lando at nung una, hindi pa nga namin magets kung bakit siya sumigaw ng ganito. Yun pala, meron na siyang pinaparinggan. Kanina pa kami pinaparamdaman dito. Merong naglalakad sa bubong ng bahay. Pero nung dumating kayo, tumigil siya. Sabi naman ni tatay.
Sandali lang. Uunahin ko muna ito. Sabi ni Mang Lando at kanyang ginamot si nanay. Meron siyang binigkas na mga orasyon na tanging siya lang nakakaintindi. At makalipas ang ilang minuto, nagtanong ito kung meron bang karit si tatay. At agad naman itong binigay ni kuya sa kanya. Nang makalabas na siya ng bahay, "Pag hindi ka pa tumigil, ako mismong pupunta sa bahay ni Belen na Tomas at kakalad ka rin kita palabas ng bahay. Pag hindi gumana ang pakiramdam niya ngayong gabi, asahan mo bukas ng umaga. Dadating ako." Pagbabanta ni Mang Lando sa nagpaparamdam sa amin. Wala na talaga siyang ibang pinaghihinalaan kundi si Nadia. Ganun din kami, Sir Chris. Kasi ayon kay nanay, matagal na daw talagang mainggit si Nadia sa kanya. Kasi kung alagaan at kumustahin daw nila ito ni Mang Tomas at Aling Belen, ay parang tunay ito na anak. Para bang pamilyang turing kay nanay. Pero malayong loob nila kay Nadia, subalit mabait naman daw mga ito pagdating sa kanya. At sa katunayan, kung ano daw ang hihingin niyang pabor, ay binibigay naman. Yun nga lang, mas malapit si nanay sa dalawang matanda. Kasi maliban sa kabaryo namin ng mga ito, kumpare pa ng aking lolo si Mang Tomas. Kaya naman hindi malayo na magiging malapit kami sa mga ito. Hindi naman nagtagal ay pumasok si Mang Lando sa loob ng bahay at unti-unti namang gumaan ang pakiramdam ng aming nanay. Hanggang sa hindi na rin nasundan ang mga pagpaparamdam sa amin. At sabi ni Mang Lando, sigurado siya na nang dahil ito sa kanyang pagbabanta. Hindi na daw ito magdadalawang isip na si Nadia ang nasa likod ng kulam. Inggit daw ang dahilan at meron daw siyang malakas na lahi. Aswang na magkukulam. Meron daw ganito at galing sa angkan na may mataas na antas sa ganitong bagay. Kaya naman mahirap daw ito banggain. Pero sabi ni Mang Lando, kung sakaling maulit ang mga bagay na ito, tawagin na lang ulit siya. At kinabukasan, ay sama-sama kaming tumungo sa bahay ni Mang Tomas at Aling Belen. Kasama namin sa Mang Lando. Kasi doon na lang po siya nagpalipas ng gabi sa bahay para daw makasigurado at mabantayan niyang kalagayan ni nanay. Pagkarating namin doon, ay agad nga naming hinanap si Nadia. Kakausapin lang sana namin, pero sa maniwala kayo hindi, wala na siya doon at hindi malang naramdaman ng dalawang matanda na umalis ito. Tinignan namin ang kwarto na kanyang tinutulugan at wala na siyang mga gamit. Talagang lumayas. May isang kabaryo naman kami na nakakita doon sa kanya na naglalakad papuntang bayan na merong dalang mga damit kaninang madaling araw. Madilim pa daw sa mga sandaling yon at nangangamoy daw lana si Nadia. Mangingisda din po palang nakakita sa kanya na madaling araw umuwi. Magmula nun, Sir Chris, ay hindi na talaga namin nakita si Nadia kahit anino niya. At magmula nung umalis siya doon kina Mang Tomas at Aling Belen, ay gumaling si nanay. Dito ko na po tatapusin ang kwento kasi hindi na rin po nasundan ang mga karanasan namin ito. Maraming salamat po sa inyo. At Sir Chris, more power po. Araw-araw kami nakikinig dito.